siya sa wedding hall. Iniwan ang lahat dahil may humahabol sa buhay ko. Bago siya mamatay, binigyan ako ni Lola ng 3 supot. Sinabi niya na haharapin ko ang kamatayan ng 3 beses sa buhay ko. Nang binuksan ko ang supot sa kasal, gaya ng kanyang utos, sa loob, nakasulat sa dugo, ay isang salita. Sally, talagang naiinggit ako sa'yo dahil nakahanap ka ng napakabuting asawa. Mandy, ihahagis ko sa'yo ang bouquet mamaya. Oras na para humanap ka na rin ng iyong kabiyak. Simulan na ang seremonya ng kasal. Palakpakan natin ang babaeng ikakasal, si Sally Logan. Oras na para pumasok ka. Si Lola ay isang sikat na manghuhula. Tinutulungan niya ang mga tao na mahulaan ang mga problema na nagbigay daan sa marami upang makaiwas sa sakuna at umunlad. Ngunit, hindi siya nagbigay ng payo sa aming pamilya. Hanggang sa kanyang huling araw. Lola? Lola? Ano ang mali? Huwag mo akong takutin. Lola? Sally, alam ko na madalas kayong nagrereklamo sa likod ko tungkol sa kung paano hindi ko sinubukang baguhin ang kapalaran ng ating pamilya. Walang nakakakita, pero ginawa ko ang lahat para sa inyo. Ako? Sally, ang iyong buhay ay puno ng mga hamon. Nakatakda kang harapin ang kamatayan ng 3 beses sa buhay na ito. Ibibigay ko sa iyo ang 3 supot na ito. Makakatulong sila sa iyo upang makaligtas sa mga nakamamatay na sandaling iyon. Ibigay ang unang supot sa ika-70 na bisita sa aking libing. Buksan ang pangalawang supot sa araw ng iyong kasal. Tandaan mo ito ng mabuti. Akala naming lahat na si Lola ay nagdedeliryo na noong mga oras na iyon. Hindi inaasahan, ang kanyang unang supot ay talagang nagligtas ng aking buhay. Muntik ko nang makalimutan ang pangalawang supot na ibinigay niya sa akin. Ano kaya ang isinulat niya sa pagkakataong ito? Takbo? Takbo? Lola, bakit kailangan kong tumakbo? Sally, anong problema? Dapat pumasok ka na ngayon. Mangyaring tanggapin ang nobya, Sally Logan. Sino ba dapat kong takbuhan? Saan ba ako tatakbo? Ngayon ang araw ng kasal ko. Sino ang mananakit sa akin? Buksan ang pangalawang supot sa araw ng iyong kasal. Tandaan mo ito ng mabuti. Edith, ano ba ang sinasabi mo? Sally ay maayos naman. Bakit siya makakaranas ng kamatayan ng 3 beses? Tigilan mo kaming takutin. Tandaan, Edith, Sally, kailangan mong tandaan ang sinabi ko. Huwag mong kalimutan. Edith, Edith, Lola, ang ika. Six na bisita. Sally, huwag mong seryosohin ang kalokohan ng lola mo. Siya ay naging senel na. Naniniwala ka ba talaga sa lahat ng sinabi niya? Ang mga hula ni Lola ay hindi kailanman mali. Ang buhay ko ay nakataya dito. Hindi ko ito pwedeng balewalain. Ito ang ika-69 na bisita. Lahat ng dapat dumating ay narito na. Maitim na. Matatapos na tayo dito. Sa 10 minuto at aalis na tayo. Sino pa ba ang darating? Talaga bang walang katuturan ang sinabi ni Lola? Malakas ang ulan. Malamang wala nang darating ngayon. Mag-empake na tayo at umalis. Nanay, may natitira pang oras. Maghintay pa tayo ng kaunti? Bumubuhos ang ulan diyan. Sino pa ba ang darating? Nalinlang ka ng lola mo.
70 na bisita. Ang ika-70 na bisita. Sino siya? Bakit hindi ko pa siya nakita dati? Tama ang hula ni Lola. Talagang may ika-70 na bisita. Nagkataon lang iyon. Ibigay ang unang pitaka sa ika-70 na bisita sa aking libing. Tandaan mo ito ng mabuti. Teka. Ginoo, pakihintay sandali. Ano iyon? Isang nakatatanda mula sa aming pamilya ang nagsabi sa akin na ibigay ito sa iyo ng personal. Ikaw, Anong problema? Sally, anong problema? Anong nakakatakot sa isang papel? Lily Seller, Mary Smith, Fiona Doyle. Sino sila? Lahat sila ay mga taga-baryo na ginahasa at pinatay. Ano? Oo, ginahasa sila sa gabi. Nasa napakasamang kalagayan sila ng mamatay. Bakit iniwan ng lola mo ang listahang ito? Teka, Sally. Bakit ang pangalan mo? Nasa ilalim? Bakit iniwan ng lola mo ang listahang ito? Bakit tumakbo agad ang lalaking iyon pagkatapos makita ito? Nanay, hindi mo ba naiintindihan? Ang lalaking iyon ang pumatay. Ibig mong sabihin, pumunta siya rito para mag-espiya. Ang lola mo ay nag-iwan ng ebidensya ng kanyang mga krimen. At kaya siya tumakbo ng takot. Si Edith ay kahanga-hanga, buti na lang iniwan niya ang supot. Kung hindi makakaligtas si Sally. Ang lola ay hindi gumagawa ng katahang isip. Iniligtas niya ako? Nagkataon lang. Hindi. Nanay, pwede mo ba akong dalhin sa syudad? Dalhin mo ako sa syudad. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, nanay. Natatakot ako. Kalimutan mo ang sinabi ng lola mo. Isang rapist? Bakit may magkakagusto sa isang babaeng tulad mo? Ang lola mo ay sinusubukan lang natakutin ka para sa atensyon. Pero nanay, natatakot akong babalikan niya ako. Tigilan mo na ang katarantaduhan. Malayo na ang takbo niya. Walang paraan na babalikan ka niya. Sally, huwag mo akong sisihin. Maliit ang bahay ng iyong stepfather. Kailangan kong pakainin ang kapatid mo sa gabi. Hindi ka makakatulog ng maayos doon. Pero, Kailangan kong umuwi ngayong gabi, pero hindi pa nakakabuklat ang mga gamit mo. Bukod dito, ilang araw pa bago magsimula ang eskwela. Pwede kang umalis mamaya. siya? Okay. Uuwi na ako ngayon. Nanay? Lola, natatakot ako. May ilaw na sensor ng paggalaw sa unang palapag. Bubukas lang ito kung may nadaramang galaw. Sino kaya iyon sa gabing ito? Baka si nanay? Hindi. Kakalabas lang niya. Kakaiba? Bakit bukas ang pinto? May kumukup-kup ng lock.
Bumalik siya para sa akin. May nagbubukas ng lock. Bumalik siya para sa akin. Pumapaitaas siya. Anong gagawin ko? Walang mga kapitbahay sa paligid. Anong gagawin ko? Anong gagawin? Lola. Sally, kapag wala na ako, ikaw ay mag-isa. Huwag kang matakot. Maging matapang. Manatiling kalmado. Sa anumang sitwasyon. Hindi. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Nakatakas ba siya? Batang babae, matagal na kitang hinihintay. Sagutin mo ako. Sa funeral hall kanina, paano mo nalaman na ako iyon? Sobrang ingat ko. Kahit ang pulis, hindi ako mahanap. Yung matandang bruha. Hindi lumabas ng bahay. Imposibleng malaman niya. Ikaw talaga iyon. Nakita mo ako sa isa sa mga pagpatay. Gusto mo ng pera? Binabakmail mo ako? Hindi mo makukuha ang pagkakataon. Walang tatalo sa mga batang babae. Tulong.
Tulong. Nasa gitna tayo ng kawalan. Pwede kang sumigaw, pero walang darating para iligtas ka. Lola. Lola. Sino? Huwag gumalaw. Buwisit! Muntik ko na siyang mahuli. Muntik na! Mag-asal ka. Binibini, okay ka lang? Oh. Ayos lang ako. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng kawalan. Bakit dadating ang mga pulis dito? Swerte ka. Kung wala ang mensahe noong nakaraang araw, malamang hindi kami magpapatrolya dito. Swerte? Hindi ito swerte. Si Lola. Sally, narito ang aking bankbook. Nakaipon ako ng 100,000. Para sa kasal mo. Lola, bakit mo ako binibigyan ng pera? Itago mo na lang para sa sarili mo. Hindi, kunin mo. At, tandaan mo lahat ng sinabi ko sa iyo. Kung malagay ka muli sa panganib, tawagan mo ang numerong ito. Ano ito? Ito ang numero ng isang malapit na pulis. Kung may problema ka, tawagan mo siya. Tiyakin mong maisaulo mo ito. Lola, papasok na ako sa universidad. Hindi mo na kailangang paalalahanan ako. Kahit anong edad mo, ikaw ay palaging isang bata para sa akin. Lola, iniligtas mo ako muli. Bumangon ka. Inihuli namin ang suspect. Binibini. Magpahinga ka muna. Umalis ka. Lola, makikinig ako sa'yo. Mabubuhay akong maayos. Pagkatapos ng libing ni Lola, bumalik ako sa bahay ng nanay ko at ng stepfather ko. Wala akong sariling kwarto. Inilagay ang natitiklop na kama sa balkonahe. Mainit sa tag-init, malamig sa taglamig. Ang mga araw ng tag-ulan ang pinakamasama. Ang magagawa ko lang ay kumulong sa isang sulok. May kinikilingan si nanay. Ang aking stepfather ay masama at palainom. Ang aking kapatid na lalaki na 6 na taong gulang, hayagang iniinsulto ako. Ikaw na pala, Aboy! Lumabas ka sa bahay ko! Hindi ako sumuko. Hawak ang pouch, parang nandyan pa si Lola. Titingnan niya ako na may maliwanag na ngiti. Sally, ikaw ang pinakamahusay. Ang mga madilim na panahon ay lilipas din. Makalipas ang 5 taon, nakilala ko ang aking kasalukuyang boyfriend na si Jackson Xiao. Sally, Jax, siya ay banayad at maalalahanin. Galing siya sa mabuting pamilya. Tinulungan niya akong malampasan ang aking mga takot at pinasaya ang aking buhay. Inalagaan niya ako gaya ng ginawa ni Lola. Naniniwala akong siya ang anghel na nakatakdang gabayan ako palabas ng kadiliman. Pero muntik na niya akong mapatay muli. Bakit ka bumili ng maraming bagay? formal akong bumibisita sa unang pagkakataon upang pag-usapan ang kasal natin. Kailangan kong patunayan ang aking katapatan. Jax, ikaw ang pinakamahusay. Umakyat na tayo. Si, Nanay. Nandito ka.
Kumusta? Nanay, ito ang aking kasintahan, si Jackson. Jax, ito ang aking nanay. Mrs. Carter, Ikinagagalak kitang makilala. Pasok, pasok. Umupo. Uminom ka ng tubig. salamat. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Jax, may magandang karera ka at gwapo ka rin. Swerte ni Sally na nakilala ka. Kailan mo balak magpatuloy sa susunod na hakbang? Mrs. Carter, narito ako ngayon upang pag-usapan ang aking plano na pakasalan si Sally. Kung payag ka, plano naming isagawa ang kasal sa lalong madaling panahon. Maganda iyan. Pero hindi ako pamilyar sa mga tradisyon dito. Mga tradisyon. Modernong panahon na ngayon. Hindi na kailangang sumunod sa mga tradisyon. Bukas talaga ang isip mo. Tungkol sa regalo sa kasal, hindi ako sigurado kung magkano ang nararapat. Gusto ko ang opinyon mo. Regalo sa kasal? Iyan ay sensitibong paksa. Sa totoo, hindi pera ang mahalaga, kundi ang iyong katapatan. Hindi ko aprubahan ang isang lalaki na walang dala para pakasalan ang aking anak. Ang mga pangako lamang ay hindi sapat. Tama ba ako? Tama ka. Magkano ang sapat upang patunayan na tapat ako? Hindi ako hihingi ng malaki. 880,000 ay sapat na. Ano? $880? Ano sa tingin mo? Hindi naman sobra ang hinihingi ko, di ba? Mayaman ang pamilya mo. Hindi dapat problema ang 1,880,000. Ma, ano yung sinasabi mo? 880,000 ay sobrang laki. Nagmamahalan kami ni Jax. Wala na akong kailangan. Manahimik ka. Wala kang gusto. Baliw ka ba? Kung wala kang gusto mula sa kanya, paano mo haharapin ang mga away pagkatapos ng kasal? Kung walang aasahan, ikaw ang maghihirap. Hindi gagawin ni Jax yan. Manahimik ka. Kailangan mong ibigay sa akin ang 1,880,000. Ibibigay ko sa inyo ang pera. Walang problema. Talaga? Ang galing. Napakabuti mo. Alam ko naman talagang nagmamahalan kayo. Sa isa't isa. Pero, Pero, hindi ko ibibigay ang pera sa iyo. Ililipat ko ito kay Sally bago ang kasal. Ang kasal namin ay hindi isang kalakalan o transaksyon. Ang pera ay ang kasiguraduhan na ibinibigay ko kay Sally. kasiguraduhan? Ako ang maaasahan ni Sally. Gianch, Carter, alam ko kung paano mo minamaltrato si Sally. Marami siyang pinagdaan ng mahihirap na panahon. Hindi ko hahayaang mang-apika sa kanya ulit. Tungkol sa aming kasal, pumunta ako ngayon bilang paggalang sa iyo. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Ikaw, Ang kanyang presensya ay perpektong bumawi sa mga pagsisisi na mayroon ako tungkol sa aking pamilya. Salamat sa matatag na paninindigan ni Jax. Nakipagkompromiso ang aking ina. Nagpakasal kami at sa wakas, natagpuan ko ang aking kaligayahan. Sally, talagang naiinggit ako sa'yo dahil nakahanap ka ng napakabuting asawa. Mandy, ihahagis ko sa iyo ang bouquet mamaya. Oras na para mahanap mo ang iyong kalahati. Simulan na ang seremonya ng kasal. Malugod nating tanggapin ang nobya, si Sally Logan. Oras na para pumasok ka. Muntik ko nang makalimutan ang pangalawang supot na ibinigay sa akin ni Lola. Ano kaya ang isinulat niya ngayon? Sasamantalahin ba niya ang pagkakataong ito upang sulatan ako ng mga pagpapala? Bakit kailangan kong tumakbo? Sino ang tatakbuhan ko? Saan ako tatakbo? Ngayon ang araw ng kasal ko. Sino ang mananakit sa akin? Takbo? Lola? Bakit kailangan kong tumakbo? Kanino ako tatakas? Saan ako tatakbo? Araw ng kasal ko ngayon. Sino ang mananakit sa akin? Sally, anong problema? Pumasok ka na. Sino kaya yon? Kailangan kong tumakbo. Sally, saan ka pupunta? Bumalik ka, Sally. Sally! Lola,
Saan ako pupunta? Sally, saan ka tumakbo? Dumating na lahat ng bisita. Ano bang ginagawa mo? Aatras ka ba ngayon? Pinahiya mo ako. Akala mo ba'y gusto ka ng lahat? Si Jackson ay baliw para pakasalan ka. Bumalik ka at humingi ng tawad kay Jax. Sally, kung may problema, hindi ba pwedeng pag-usapan ng pribado? Halata naman kung gaano kakagaling ni Jackson. Tigilan mo na ang pananakit ng kanyang damdamin. Sa totoo lang, sa tingin ko'y nararapat siya sa mas higit. Jax, Jax, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Pinahiya kita sa harap ng lahat. Pero wala akong choice. Sally, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. May mali ba akong nagawa? O may hindi ba ako alam? Kung mayroon, pakisabi sa akin. Harapin natin ito ng magkasama. Pakisuyo, bumalik ka. Gumagabi na at lumalamig. Magbihis ng mainit. Alam mo lang na mahal pa kita. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Bakit ito nangyayari? Sinira ko ang sarili ko. At sinira ko rin si Jax. Bakit ito nangyayari? Bakit? Hindi. Kailangan kong kumalma. Dapat akong kumalma. Manatiling kalmado. Huwag matakot. Maging matapang. Manatiling kalmado. Sa lahat ng sitwasyon. Manatiling kalmado. Dapat akong manatiling kalmado. Si Lola na nagsasabi sa akin na tumakbo. Ibig sabihin, nasa kasalan ang taong gustong manakit sa akin. Ang pinakamahalaga ngayon ay malaman kung sino iyon. Kailangan kong malaman kung sino ang gustong manakit sa akin. Ang pagtakbo ng walang direksyon ay hindi makalutas ng problema. Pero sino kaya? Maaaring si... siya? Baka... siya? Tigil mo yan! Wala kang kwenta. Punyeta! Bakit ang sama ng swerte ko ngayon? Natalo na naman ako. Bilisan mong magluto. Malapit na. Sally, tigil mo na ang pagluluto. Lumabas ka. Kailangan nating mag-usap. Huwag kang matakot. Pamilya tayo. Wala kang dapat katakutan. Ano yon? Kamakailan, medyo kapos ako sa pera. Hindi ba binigyan ka ni Jax ng pera? Pahiram muna ako ng 300,000 piso. Sa pagkakataong ito, tiyak naman nanalo ako. Sugal na naman? Ang hirap ni Mama para sa pamilya? Wala ka bang konsiderasyon sa kanya? Sumusumpa ako. Ito na ang huli. Bilisan mo. Ibigay mo na ang pera. Ayaw. Iyan ay pera ni Jax. Ibabalik ko sa kanya. Hindi kita bibigyan. Ikaw, walang kwenta ang pagpapalaki ko sa iyo. Ngayong mayaman ang asawa mo, gusto mo nang hiwalay sa amin? Sinasabi ko sa iyo, hindi maaari. Kung walang pera, hindi matutuloy ang kasal. Tama. Hindi ko siya nakita sa kasal. Ngayon, malinaw na ang lahat. Tiyak na tungkol sa kanya ang mensahe ni Lola. Ang pagtatago ay hindi makakatulong. Kailangan ko siyang hanapin at alisin ng banta. Mama, Sally, umuwi ka na sa wakas. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mukha ni Jax kanina? Siya ang perpektong asawa at hinayaan mo siyang mawala. Sabihin mo sa akin ng totoo. May iba ka bang lalaki? nasaan si Simon? Umalis siya ng bayan para kumuha ng mga gamit. Nagsisinungaling ka.
Anong pinagsasabi mo? Pareho tayong allergic sa mani. Si Simon lang ang mahilig niyan. Pero ang dami mong binalatan. Nanay? Nagsisinungaling ka. Kaya, siya pala. Pero kung gusto akong saktan ni Simon, bakit itatago iyon sa akin ni nanay? Walang saysay. Anong nangyayari? Ito'y kakaiba. Nainip ako, kaya nagsimula akong magbalat ng mani. Kung hindi ka magsasalita, tatawag ako ng pulis. Si Simon ay pumasok at nagnakaw sa opisina ko dati. Nasa akin pa ang ebidensya. Sapat na para maaresto at makulong siya. Tata, si Simon ay amaing mo. Paano mo siya maisusumbong? Sagutin mo ako. Kasali ka rin ba dito? May utang na naman si Simon. Binabalak niyang guluhin ang kasal. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Kahit gusto namin ng pera, kailangan naming maghintay hanggang ikasal ka. Nanay, anak mo ako. Ang tunay mong anak. Itinuturing mo lang ba akong makina ng pera? Paano mo to nagawa sa akin? Wala akong magawa, wala kaming pera. Kung tutuusin, pinalaki ka namin na inaasahan na babayaran mo kami balang araw. Tama na to. Nasaan si Simon? Masyadong mainit ang ulo. Kaya niloko ko siyang pumunta sa bodega at ikinulong ko siya sa loob. Paano ko malalaman na magiging ganito kang walang silbi? Ano? Ikinulong mo siya sa bodega? Tumakas ka sa kasal. Masyadong ginulo ako, kaya nakalimutan ko siyang palabasin. Kung hindi si Simon, sino pa kaya? Hindi ako naniniwala. Mayroong surveillance camera sa ating bodega. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Hindi ka naniniwala sa akin. Ibigay mo sa akin. O, tatawag na ako ng pulis. Sige, eto, tingnan mo ito. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Tingnan mo. Si Simon ay nasa loob ng bodega mula kaninang umaga. Kita mo, hindi siya lumabas. Buksan mo ang pinto. Paano nangyari ito? Kung hindi siya, sino pa kaya? Sally, bakit ka nag-iisa? Okay ka lang? Ayos lang ako. Sabihin mo sa akin. Anong nangyayari? Bakit ka tumakbo? Dahil ba sa supot ng lola mo? Huwag kang maniwala sa kalokohan na iyan. Ayaw kong pag-usapan ito. Sally, kailangan mong mag-ingat sa isang tao. Sino? Ang iyong matalik na kaibigan. May kakaiba sa kanya. Mandy? Uwa. Si Mandy ay kasama kong nakatira sa dorm noong kolehiyo. Lagi kaming nagkukwentuhan ng lahat. Kami ay lubos na nagtitiwala sa isa't isa. Bakit niya gusto akong saktan? Nanay, tigilan mo ang pagpapalayo sa amin. Hindi. Mali ka. Pagkatapos mong tumakas, pumunta ako kay Jax para humingi ng tawad at nakita ko siyang kausap siya. Sabi niya pera lang ang habol mo sa kanya. At may iba ka pang lalaki. Sinusubukan kanyang paghiwalayin. Hindi kita pinaniniwalaan. Alam kong sasabihin mo yan. Tingnan mo. Na-record ko lahat. Yax, baka ayaw mong marinig ito, pero hindi ako maaaring tumahimik. Si Sally ay lumaki sa kahirapan. Ikaw ang kanyang tiket para sa mas magandang buhay. Pero, ikaw ba talaga ang tanging pagpipilian niya? Ano bang ibig mong sabihin? Malamang hindi ko dapat sabihin ito. Pero naaawa ako sa'yo. Napakabuti mo sa kanya, pero pinahiya ka niya sa pamamagitan ng pagtakas sa kasal. Minsang sinabi sa akin ni Sally na ang pagsasama ninyo ay napaka-stress para sa kanya. Pero tinitiis niya ito. Para sa kanyang kinabukasan. Ano? Jax, pera mo lang ang habol niya. Hindi mo ba naiintindihan? Mandy, ikaw ang aking matalik na kaibigan. Bakit mo ikakalat ang mga kasinungalingan tungkol sa akin? Ngayon naniniwala ka na. Sobra kang nag-focus sa pag-aaral kaya hindi mo napapansin ang totoong iniisip ng iba.
Alam ng lahat na gusto ni Mandy si Jax. Sinusubukan kanyang paghiwalayin para mapalitan kanya. Alam ko na mula pa noong una na may nararamdaman si Mandy kay Jax. Una kong narinig si Jackson galing kay Mandy. Siya ang nagdala sa akin sa book club. Si Jackson ay matangkad at gwapo. Nagustuhan siya ni Mandy at determinado siyang makuha siya. Pareho silang galing sa mayayamang pamilya. Bagay na bagay sila. Pero si Jackson ay nagkaroon ng damdamin para sa akin. Naging sobrang mahal niya ako. Pagkatapos noon, niyaya niya akong magbasa, maglaro ng basketball, at pumasok sa gabi kasama siya. Gusto ko rin siya. Siya ang perpektong lalaki na lagi kong inaasam. Pero dahil si Mandy ang matalik kong kaibigan, pinilit kong tanggihan si Jax. Sally? Hindi ako maaaring makasama mo. Dapat si Mandy ang kasama mo. Ano tingin mo sa akin? Isang regalong ipapasa-pasa? Gusto kita. Ang mahalaga lang sa akin ay ang nararamdaman mo. Wala kang utang kay Mandy. Sally. Gusto mo ba ako? Kung gusto mo, maging kumpiyansa ka. Ang pag-ibig ay hindi basta ibinibigay. Pwede bang maging mas matapang ka? Hindi mo kailangang sumagot. Alam ko na. Sally, hindi nagsisinungaling ang mga mata mo. Ganoon lang. Naging magkasintahan kami. Noong naging magkasintahan kami, may ilang kaklase na nagsimulang magchismis tungkol sa amin dahil sa magkaiba naming pamilya. Mahirap si Sally. Paano siya mas magaling kay Mandy? Hindi ko maintindihan. Mayaman si Jackson. Bakit niya pa pinili si Sally? Baka panandalian lang siya? Dapat may dahilan. Baka magaling siya sa ibang bagay, tulad sa kama. May punto. Uy, Anong problema mo? ano? Galit ka? Makinig kayo. Walang magsasalita ng masama tungkol kay Sally. Ang makakatakas. Naintindihan? Mandy, Tama na. Hindi mo kailangang mag-sorry o makaramdam ng hiya na maging magkaibigan pa. Lalaki lang yan. Ako ba yung tipong babae na tatalikuran ng matalik na kaibigan dahil sa isang lalaki? Sige na. Marami namang lalaki diyan. Tara na. Jackson, sasabihin ko ito ng diretsyo. Kung ikaw, sasaktan si Sally, babayaran mo yan. noong mga panahong iyon, ipinangako ko na mananatili tayong matalik na magkaibigan magpakailanman. Hindi ko akalaing magbabago ka. Mandy, ang galing mo talagang umarte. Kahanga-hanga kung gaano mo tinatago ang tunay mong nararamdaman. Pinapakilabot mo ako. Kung si Mandy ang may balak na patayin ako, ano ba talaga ang plano niya? Winnie, siya rin ang matalik kong kaibigan. Nandoon siya at hindi pinigilan si Mandy. Hindi rin siya inosente. Winnie, Sally, saan ka pumunta? alam ko ang ginawa ni Mandy at alam mo rin ang lahat. Pareho kayong aking matalik na kaibigan. Paano kayo nakatayo lang doon at hinayaan itong mangyari? Alam mo na ba? Naakit siya. Siyempre alam ko ang ginawa mo. Kung hindi, bakit kita tatawagan? Sally, hayaan mo akong magpaliwanag. Sinubukan kong magpaliwanag kay Mandy. Sinabi ko sa kanya na ikakasal ka. At wala siyang paraan para pigilan ito. Pero hindi siya sumuko. Hindi ito kasalanan ko. Ano ba talaga ang ginawa ni Mandy? Hindi.
Kailangan kong lokohin ulit si Winnie. Sally, mangyaring maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa. Winnie, sa tingin mo ba talagang maniniwala ako na si Mandy ang nasa likod ng lahat? Hindi ka pa rin aamin? Wala itong kinalaman sa akin. Palihim na pinagpalit ni Mandy ang laman ng iyong supot. Wala itong kinalaman sa akin. Ano? Pinagpalit niya ang laman ng aking supot? Ibig bang sabihin, lahat ng ginawa ko ngayong araw ay pagkakamali? Ano ba talaga ang nasa loob ng supot? Paano ako makakatakas sa kamatayan kung wala ito? Kasalanan ko lahat ito. Nagkataong nasabi ko kay Mandy ang tungkol sa mga supot minsan. Sally, totoo ba ang sinabi mo? Mahiwaga ba talaga ang supot ng lola mo? Ano ang nasa loob ng ikalawang supot? Buksan natin at alamin. Hindi. Sinabi ni Lola na kailangan kong maghintay hanggang araw ng kasal para buksan ito. Kita tayo sa cafe, malapit sa universidad, sa loob ng 30 minuto. Kita mo? Wala sa mga tao sa paligid mo ang mabuti. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Nanay, hindi mo ako mahal. Mahal mo ang pera. Ikaw, Sally, hindi ko intensyong saktan ka. Tama na, wala nang sasabihin. Tawagan mo si Mandy ngayon at sabihin mong nalaman ko. Sige. Mandy, pumunta ka sa cafe malapit sa universidad ngayon din. Nalaman ni Sally ang nangyari sa kanyang kasal. Ano? Pupunta ako doon. Ngayon, dapat kong malaman ang katotohanan. Paano niya nalaman? May sinabi ka ba? Kaya siya pala. Mandy. Bakit mo ginawa iyon? Ibenta mo sa akin ang tunay na pouch. Bakit? Alam mo naman kung bakit. Ako dapat ang magtanong. Bakit? Alam mong gusto ko si Jackson. Bakit ka nakipaglandian sa kanya? Kahit na background, hitsura, o personalidad, mas magaling ako sa iyo sa lahat ng aspeto. Kaya bakit ako? Ang tatay ko ay abogado at ang nanay ko ay executive sa negosyo. Ikaw? Anong meron ka? Ikaw? May sugarol na tatay at gold digger na nanay. Sa tingin mo, karapat-dapat ka kay Jackson? Si Jackson at ako ay tunay na nagmamahalan. Hindi mo ba sinabi na masaya ka para sa amin? Bakit hindi ka kumilos noon? Bakit? Sa tingin mo, aaksayahan ko ng oras ang pagsira sa relasyon mo? Hindi mo ako sayang ng oras. Ang desperadang babae lang ang gagawa ng ganyang kaliit na bagay. Sa paglipas ng panahon, ipapakita ko sa iyo na ako ay ang tamang babae para kay Jackson. Hindi ka man lang nasa parehong antas ko. Pero bakit? Bakit si Jackson ay nagmamahal sa iyo? Kahit anong gawin ko, binabaliwala lang ako. Hindi man lang ako makaupo sa harap na passenger seat. Kaya ngayon, magbabayad ka para dito. Oh, pinalitan ko nga ang pouch mo. Pero hindi ako makapaniwalang nauto ka. Tumakas ka talaga sa araw ng kasal mo?
Ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ni Jack nagkaganyan. Sinira mo ang kasal ko. Sana patay ka na. Galit ako sa'yo, pero inggit din. Tumakas ka sa kasal at pinahiya si Jax kahapon. Pero pinatawad ka pa rin niya. Hindi ko maintindihan kung bakit pinagkakatiwalaan niya lahat ng ginagawa mo. Ibalik mo sa akin ang bag ko. Akin ito. Ibalik mo. Bitawan mo. Nasa akin ang bag. Eto, kunin mo. Itong bag na iniwan sa iyo ng lola mo. Walang laman kahit ano. Sa palagay ko totoo ang kasabihan. Kapag lumaki kang walang-wala, namamana mo ang kaisipang iyon. Hindi ako makapaniwala na itinuturing mong kayamanan ang basurang ito. Blanco? Wala talagang panganib pagkatapos ng lahat. Lahat ba ng pagsisikap ko? Walang kabuluhan? Ang saya-saya mong guluhin. Hindi mo ba sinabi na espesyal ang lola mo? Parang karaniwan lang siya. Isang blankong papel lang ito. Buong panahon nagsinungaling sa iyo ang lola mo. Aw, kawawa ka naman. Muntik na akong maawa sa'yo. Imposible. Hindi magsisinungaling sa akin ang lola ko. Hindi kailanman. Siya lang ang taong tunay na nagmahal sa akin. Harapin mo. Niloloko ka ng lola mo sa lahat ng oras. Ikaw at ang lola mo ay parehong mga tanga. Ganap na mga tanga. Hindi ko hahayaang insultuhin mo ang lola ko. Hindi niya ako kailanman lolokohin. Ibalik mo sa akin ang tunay na supot. Alam kong nasa iyo pa ito. Bitawan mo ako. Ibalik mo. Sally. Sally. Pakiusap. Ibalik mo na lang sa akin. Gusto ko makuha ang tunay na supot. Bitawan mo. Ibalik mo lang ang supot ng lola ko. Pakiusap. Nakikiusap ako. Impyerno ka. Jax. Narinig ko lahat. Narito ako sa buong panahon. Kaya, ito ba ang dahilan kung bakit ka tumakas? Noon, muntik na akong mapatay ng isang rapist. Iniligtas ng unang supot ang buhay ko. Hanggang ngayon, ang buong bagay ay parang panaginip na hindi totoo. Alam kong parang baliw at mahirap paniwalaan. Pero si Mandy ay nagsisinungaling tungkol sa akin. Hindi talaga ako nahulog sa iba. Kailangan mong magtiwala sa akin. Sino ang maniniwala sa basurang iyon? Jax. Tumakas siya sa kasal dahil sa isang walang kwentang papel. Iyon ay nagpapakita kung gaano kakaliit sa kanya. Hindi totoo yan. May tiwala ako sa kanya. Sally, ikaw ang mahal ko. Kahit ano paman, may tiwala ako sa iyo nang walang pasubali. Ibig kong sabihin, walang imposible. Mas kapanipaniwala pa ito kaysa sasabihin ni Mandy na nag-cheat ka. Jax, Siya, kasal lang naman yan. Magkakaroon pa tayo ng isa. Dahil sa'yo, 2 beses kitang mapapakasalan. Ganda ng pakinggan. Tayo na, ngumiti ka. Jax, baliw ka ba? Sumahimik ka. Iwanan mo si Sally? O sumusumpa ako? Pabayaran mo ito. Mandy, ibalik mo sa akin ang totoong supot. Sinabi ko sa'yo? Ito ang totoo. Hindi mag-iiwan si Lola ng blankong papel. Kung hindi mo ibibigay ang totoo, tatawag ako ng pulis. Tawagan mo sila. Ikaw? May paraan ako para malaman kung totoo ito. Jax, paano ang plano mo? Walang kwenta ang pagtatalo. Ito ay mula noong 5 taon na ang nakalipas. Pwede nating dalhin ito sa testing center.
at ihambing ito sa papel sa unang supot. Tapos na ang pagsusuri. Ang dalawang ito ay mula sa iisang pinagmulan. Tunay ito. Paano? Hindi magkakamali, si Lola. Bakit niya binigay sa akin ang blankong pahina? Maliban kung may bloodline siyang mangkukulam, narinig ko na ang kanyang mga ninuno ay mga seer na nakakita ng kapalaran. Pero kung mas malinaw ang kanilang mga pangitain, mas nasasaktan sila. Siguro, si Lola ay masyadong pagod para sumulat ng kahit ano, kaya iniwan niya sa akin ang blankong pahina. Tiyak na alam niyang magpapalit ng supot si Mandy. Kaya't blanco ito. Ibig mong sabihin, Baka ang supot na ipinagpalit ni Mandy ay ang gusto ni Lola na ibigay sa iyo. sinasabi mo ba na? Ginamit ni Lola si Mandy para ibigay sa akin ang totoong supot? Pero bakit ako dapat tumakbo? Walang humahabol sa akin. Baka hindi niya ibig na tumakas ka. Sa kasal, gusto niyang makita mo ang tunay na kulay ni Mandy. Ang pagpapanatiling malapit sa taong galit sa'yo ay hindi maganda ang wakas. Ah, ganyan pala. Lola, kahit ngayon, nag-aalala ka pa rin sa akin. Nakikita mo pa rin ako. Bilang batang nangangailangan ng proteksyon mo. Nakaraan na yan ngayon. Sally, kailan mo ba sa tingin natin dapat ulitin ang kasal natin? Yax, pwede bang ipagpaliban na lang natin? Gusto ko munang umuwi dahil malapit na ang anibersaryo ng kamatayan ni Lola. Naiintindihan ko. Hindi ako tutol na maghintay para sa'yo. Tsaka, pwede kitang samahan. Dapat akong magbigay galang sa isang matalinong babae at humingi ng basbas niya para pakasalan ang pinakamamahal niyang apo. Jax? Salamat. Masarap, bumalik. Paano kung sa hotel na lang tayo matulog ngayong gabi? Ayos lang. Pwede nating ayusin ang mga gamit, mabuti. Para makapagplano ako kung paano i-renovate ang lugar na ito. Kapag nagkaanak tayo, pwede natin silang dalhin dito tuwing bakasyon. Ang presko ng hangin dito. Ang mga bata, magugustuhan nila dito. Ikaw ang lahat ng dapat maging asawa at ama. Palagi? Akala ko, nalampasan ko na ang pinakamahirap. At mas magagandang araw na ang naghihintay. Hindi ko alam. Darating pa pala ang pinakamasama. Hindi nagsinungaling sa akin si Lola. Ang banta ng kamatayan ay nakatambay pa rin sa akin. Mamaya, pipinturahan natin ang mga pader na ito at pupunuin ng mga bulaklak ang bakuran. Sige, susunod ako sa iyo. Tama. Kailangan nating ayusin ng maayos ang lock na ito para walang makapasok na iba. Noong panahong iyon, ang pumatay, pumasok sa pamamagitan ng pinto. Hindi ko sinabi iyon sa kanya. Kaya, paano niya alam? Ito, hindi maaaring nagkataon lang. Maaaring si Jax ay may koneksyon sa pumatay noon. Hindi. Hindi tugma ang mga edad. Si Jax ay naging napakabait sa akin. Kung siya rin ay nagsisinungaling, sino pa kaya ang mapagkakatiwalaan ko? Lahat ba ng kanyang mga dating pagpapakita ng pagmamahal para lang lokohin ko? Kung iyon ay talagang totoo, parang patay na ako noon. Pero, bakit niya gagawin iyon? Anong problema? Wala. Namiss ko lang si Lola. Magtiwala ka sa akin, aalagaan kita tulad ng ginawa ng lola mo.
Siya pa rin ang Jax na kilala ko. Na mahal ako. Nag-overthink ba ako? Baka nagkakamali ako. At saka, gawin natin itong isang sunroom. Magiging perpekto ito para sa atin, para magbasa kasama ang mga bata. See? Basta. Paano nalaman ni Jax na pumasok ang mamamatay tao sa pinto? Hindi pwede. Mas mabuting maging ligtas ako at mag-isip ng backup plan. Yax, gusto kong tingnan kung naka-charge ang cellphone ko. Nasa kotse. Kukunin ko. %100% na. Iiwan ko muna ito dito. Sinabi ng doktor na ipahinga mo ang iyong mga mata. Gamitin mo ng mas kaunti ang iyong cellphone. Pahingain ang iyong mga mata at tamasa ang tanawin dito. Nag-aalala lang ako. Baka kailanganin ako ng amo ko bigla. Huwag kang mag-alala. Inasikaso ko na ang leave. Hindi ka aabalahin ng amo mo. Hindi niya ibibigay sa akin ang phone ko. At tinulungan ako magpaalam sa trabaho? Masyadong kahina-hinala. Bakit? May ginawa ba akong mali? Ayaw ko lang may makagambala sa atin. Natatakot ako na umalis ka ng walang paalam tulad ng dati. Ang pag-iingat ng iyong phone ay nagpapagaan ng loob ko. Jax, bilis. Pumasok na tayo. See, kukunin ko ang mga bag natin. Hindi. Kailangan kong kunin ang phone ko. Nasa napakalayong lugar tayo. Kung may mangyaring totoo, mamamatay ako kapag wala ang phone ko. Hindi ko kayang mapahamak sa sitwasyong ito. Kailangan kong mailigtas ang sarili ko kahit na isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Nakuha ko na. Si Jackson ay maselan sa kalinisan na kailangang maligo araw-araw. Gagana ito. Jax, sa tingin ko ubos na ang gas natin. Hindi gumagana ang kalan. Pwede ko bang makuha ang phone ko? Kailangan kong itanong sa nanay ko ang numero ng taga-deliver ng gas. Kung hindi, malalamig ang ligo natin ngayong gabi. Subukan ko. Sa totoo lang, okay lang na hindi maligo isang gabi. Pasensya na at kailangan mong tiisin ito. Maghanap tayo ng tindahan sa bayan bukas. Gabi na at maputik ang mga daan. Mahirap magmaneho ngayon. Manatiling kalmado? Kailangan kong manatiling kalmado. Naririnig mo ba ako? Bakit mahina ang signal dito? Sandali, titingnan ko kung mas maayos sa labas. Pakiusap, sagutin mo.
Kumusta? Paano kita matutulungan ngayon? Gumana ba? Nandyan ka ba? Kakausapin ko si Mrs. Carter. Ayos lang. Kaya ko ito. Mas mabuti kung ako ang gagawa. Naririnig mo ba ako? Bobo ka? Hindi ka ba dapat tumawag kay Mrs. Carter? Bakit ka tumawag sa 911? Oh, ako. Aksidenteng napindot ko ang emergency dial. At nagulo ang mga bagay. Pasensya na, kasalanan ko. Ah, ganoon. Talagang kahina-hinala si Jax. Pero bakit niya ako gustong saktan? Hindi ko lang maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Maling numero lang ang tinawagan mo? Bakit ka takot na takot? Ayos lang. Tatawagan ko si Mrs. Carter. Tamang-tama ang oras. Gusto ko rin siyang kausapin. Kumusta, Mrs. Carter? Nasa villa kami ni Sally. Ah, tama? Gusto sanang hingin ni Sally ang numero ng tagapaghatid ng gas. Oh. May malapit na tindahan ng gas at hindi na kailangang tumawag? Pero sinabi ni Sally sa akin, kailangan daw tumawag para magpahatid ng gas. Ganun ba? Baka nakalimutan niya dahil matagal na siyang hindi nakauwi. Si Mrs. Carter, ibaba ko na ang tawag. Si Sally Ataco, may mga gagawin? Mahal? Ano ba ang nangyari sa memorya mo? Dito ka naman lumaki eh. Paano mo makakalimutan na nagbebenta sila ng gas sa susunod na bayan? Katatapos ko lang. Marami akong iniisip kamakailan. Baka napagpalit ko. Ganoon ba? Nandito na tayo? Kaya magpahinga ka na. Itatago ko muna ang iyong telepono. Pupunta ako para isara ang tarangkahan. Kailangan kong lumabas. Kailangan ko nang umalis ngayon. Gaya ng sabi ni Jackson, tama ang pouch na ibinigay sa akin ni Lola. Paano kung ang takbo ni Mandy ay ang dapat mong malaman? Sinasabi mo bang ginamit ni Lola si Mandy para ibigay sa akin ang totoong pouch? Iniligaw ako ni Jackson. Akala ko kailangan kong tumakas kay Mandy. Ngunit hindi ko inakala na gusto ni Lola na tumakas ako palayo kay Jax. Jax, mahal ko, ang aking nobyo. Pero bakit? Ano ang dahilan? Jax, bakit mo ako gustong saktan? Teka? Gabi na. Pumasok na tayo. May gas na naman tayo. Maliligo na ako. Sally, gabi na. Huwag kang umalis. Bakit niya ako iiwan dito mag-isa? Hindi ba siya nag-aalala na susubukan kong umalis? May iba ba siyang plano? O sa tingin ba niya, wala pa akong alam? Kahit anong mangyari, kailangan kong makaalis dito.
Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong tumakas ngayon. Sa wakas, pagkakataon na para tumakbo. Sally, ang gabi na. Saan ka pupunta? Anong nangyayari? Bakit ito hindi gumagana? Sige na, pakiusap. Bilisan mo at buksan mo na. Paano ka naging pabaya? Hindi mo ba napansin na pinalitan ko ang susi ng kotse? Yax, bakit mo pinalitan ng susi ng kotse? Dahil? Takot ako na baka tumakas ka. Ano? Anong ibig mong sabihin? Jax, ako ang nobya mo. Bakit ako tatakas? Kakaiba ang kilos mo ngayon. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako sa kung gaano ka katanga. Bakit ka nagpapanggap? Nalaman mo na ako. Kung magpapatuloy ka, wala nang saysay. Ngayon, tingnan natin kung paano ka tatakas. May liligtas ka ba ng lola mo ngayon? Bakit? Bakit mo ako gustong saktan? Hindi ba ako ang pinakamamahal mo? Mahal kita? Sally, may problema ba sa'yo? May nanay kang gold digger at stepfather. At isang napakasamang trabaho. Paano mo maihahambing kay Mandy? Bakit kita mamahalin? Akala mo ba nasa fairy tale ka? Imposibleng isipin na mahal kita. Eh bakit? Kung hindi mo ako mahal, bakit mo ako pakakasalan? At bakit mo ako gustong saktan? Hindi ko maintindihan. Dahil gusto mo akong saktan, alam mong walang tao dito. Hindi ako makatakas. Sabihin mo man lang ang totoo bago ako mamatay. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit ako lumapit sa iyo ay dahil dahil ang lalaking ikinulong mo noon pang mga nakaraang taon ay ang aking ama. Ano? Ang tatay mo ay Marcus Webb? Ang kriminal na iyon? Hindi, imposible iyan. Nakilala ko na ang tatay mo. Hindi ba siya tagapamahala ng pabrika? Bakit hindi ito posible? Matapos mahatulan ng tatay ko, ang nanay ko ay nagpakamatay. Inampon ako ng malayong kamag-anak at pinalitan ang pangalan ko sa Jackson Shaw. Kaya, posible ito. Ako ang anak ng isang mamamatay tao. Ang tatay ko ay matapang ngunit maingat. Sa bawat oras, natapos na siya sa kanyang mga krimen. Gumagamit siya ng asido upang tanggalin ang anumang bakas na naiwan niya. Gayon din, sa bawat oras na pumipili siya ng target, masinsinan niyang kinokolekta ang impormasyon. Naiintindihan mo na ba ngayon? Siya ay may talino at kakayahan. Bukod dito, siya ay isang napakadetalyadong tao. Mahal ko, palagi mong pinupuri ang aking pagiging maalalahanin. Siguro dahil nagmana ako ng magagandang gene mula sa tatay ko. Kaya, alam mo pala ang ginawa ng tatay mo sa lahat ng panahon? Siyempre, alam ko. Nasa high school na ako noon. Walang mga sikreto sa pagitan namin niya. Ang tatay ko ay may kakaibang ugali ng pag-iimbak. Lahat ng uri ng uniforme ng mga babae sa paaralan ay patuloy na lumilitaw sa bahay namin.
Jackson, akala ko talagang kinasusuklaman mo ang krimen. Bakit hindi mo siya pinigilan noon? Pigilan siya? Mukhang wala ka pa ring alam tungkol sa totoong nangyari noon. Patigilin siya? Mukhang wala ka pa ring ideya tungkol sa nangyari noon. Si H ay inupahan para maglaba. Tatay, alam ko na ang lahat. Jax. Tatay, dapat mong itapon na yan ngayon? O baka maging problema? Ano? Bilang anak mo, pareho tayo ng DNA. Naiintindihan kita. Tatay, kailangan mong magplano ng maaga. Habang dumarami ang mga kamera sa lungsod, ang mga bayan ay susunod din. Kailangan mong samantalahin bago mangyari yan. So, sinabihan ko siyang pumili ng mahirap, liblib na bayan na malayo sa dinadaanan pero malapit pa rin sa pangunahing daan. Tulad ng sabihin natin, bayan mo. Ikaw pala. Ikaw ang utak sa nangyari. Ikaw ang pumili ng mga biktima para sa kanya. Jackson, buwisit kang hayop ka. Alam mo ba kung ilang pamilya ang nasira dahil sa trahedyang iyon? Ang 3 batang babae mula sa bayan natin na namatay, napakabata pa nila. Sila ay totoong tao na may totoong kinabukasan. Halos hindi pa sila nagsisimula sa kanilang buhay. Pero dahil sa'yo, nasira ang kanilang buhay at pamilya. Minsan, bumalik ako sa bayan at may nakita akong baliw na babae na gumagala sa mga burol. Iyon ang ina ni Fiona. Fiona, siya ang unang biktima ng pagpatay ni Marcus Webb. Fiona? Fiona. Mrs. Doyle, hindi ko pa nakikita si Fiona. Bakit hindi ka umuwi at maghintay? Fiona. Fiona ko. Fiona. Araw-araw, pumupunta siya sa lugar kung saan nawala si Fiona. Magsiyasat siya at tatanungin ang lahat kung nakita nila ang kanyang anak. Fiona. Ikaw iyon. Pinatay mo siya. Bakit mo siya tinulungan? Bakit? Dahil tatay ko siya. Pamilya kami. Kung mahuli siya, mahuhuli rin ako. Siyempre, kailangan ko siyang tulungan. Iyon ay likas sa tao. Likas sa tao? Para bang matatawag mo pa ang sarili mong tao? Paano naman ang mga biktima? Naisip mo ba sila? Anong kinalaman nila sa akin? Iyon ay ang kanilang kapalaran. At ikaw, Sally, sino ka para husgahan ako sa kanilang lugar? Baka ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mahuhuli ang tatay ko. Sana magkakasama pa rin tayong 3. Pinagmamasdan kita. Sally, palagi kong iniisip, paano mo nalaman kung sino talaga ang tatay ko? Kahit hindi mo pa siya nakilala dati? Dahil doon, pareho akong nabighani sa'yo. At napuot sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang tatay ko. Inulila mo ako. Galit ako sa'yo. Nanaginip ako na pinapatay kita. Kaya naman, mula nung una kitang nakita, ako lang ay hindi makatingin sa iba.
Hindi mo ba naaalala? Madamdamin. Matiyaga. Walang kinikilingan. Iyon ay dahil ikaw lang ang aking target. Ikaw lang ang laman ng isip ko. Pero, ako ay isang hangal na napagkamalan itong pag-ibig. Kaya, sa lahat ng mga taon na ito, nagsisinungaling ka sa akin? Ang mga babaeng tulad mo ay nasa ilalim. Nagkukunwaring mayabang at malinis, pero madali kang nahulog sa isang fairy tale romance. Sinabi ko lang sa'yo ang ilang matatamis na salita, at akala mo talaga, mahal kita. Sobrang katawa-tawa. Pero seryoso, tumingin ka ba sa salamin? Wala kang iba kundi isang taga-probinsya. Tuwing lumalabas tayo, naaawa sa akin ang mga tao. Sa kabila ng lahat, paglaruan ka ay sobrang sulit. Ikaw. Pagkatapos ng lahat, hindi naranasan ng tatay ko na i-enjoy iyon. Kaya, dapat kong gawin ito para sa kanya. Sally, nag-date tayo ng ganoong katagal? At hindi kita kailanman hinawakan. Hindi dahil mahal kita at pinahahalagahan kita. Gusto ko lang maghintay sa sandaling ito. Kaya, lahat ay mangyayari habang ikaw ay takot, nalilito, at ganap na walang magawa. Teka, hindi mo ba ako masasabihan ng totoo? Sige, ano ang gusto mong malaman? Kaya, balak mo ba akong alisin sa araw ng kasal natin? Oo, masaya ako na naitanong mo. Balak kitang harapin noong araw na iyon. Pero tumakas ka. Akala ko baka naisip mo na. Patuloy akong nagtaka kung paano mo nalaman. Pero noon ko lang napagtanto. Hindi ka naman henyong detective. Sa halip, pabaya at walang muwang, at sobrang emosyonal, wala kang kaalam-alam na si Mandy ay umiibig sa akin. Dahil nagtiwala ako sa'yo. Kawawa. Hindi ko pa rin maintindihan. Paano ngang isang taong walang alam? Malaman ang disguise ng tatay ko? Sabi mo na ang pouch na ito ang nagligtas sa'yo. Hindi ako naniniwala. Kaya ngayon, susubukan ko mismo. Hindi na ako makapaghintay na makita kung maililigtas ka ng maliit mong miracle pouch sa pagkakataong ito, Sally. Hindi ka makakatakas sa pagkakataong ito. Sumusumpa ako. Hindi ka makakatakas ngayon. Hindi. Mali ka. Makakatakas ako dito. Paano? Sa pagtakas? Akala mo tanga ako? Lumapit ka. Ano bang sinusubukan mong gawin? Lumapit ka at malalaman mo. Ano? Isang lalaking tulad mo ay takot sa akin? Ang tatay mo ay hindi duwag tulad mo. Tumahimik ka! Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Kapag tapos ka ng magsalita, tapos ka na. Sally! Tulong! May tao! Pakiusap, tulong! Akala mo ba makatatakas ka pa ngayon? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sakit. Buisit? Saan siya pumunta? Sally, walang tao sa labas. Hindi ka makakatakas. Sally, nakikita kita. Lumabas ka na.
Lola, maililigtas mo ba ako ulit ngayon? Saan ako dapat pumunta? Lola, gusto ko nang umuwi. Tama, umuwi. Nandoon pa ang kotse ni Jackson. Kung makabalik ako at makaalis, may pag-asa pa. Akala mo ba kaya mo pang tumakbo? Mamatay ka, Gaga. Pumunta ka sa impyerno. Ano ba yan? Gaga. Tapos na ngayon. Sa wakas, matatapos ko na ito. Ngayon, pwede kang sumama sa 3 pa. Sa kagubatan. Mrs. Doyle. Tulungan mo ako, Mrs. Doyle. Pakiusap, tulungan mo ako. Buisit. Sino tong baliw na babae? Huwag kang makikialam. Umalis ka. Yan, Doyle. Naalala mo si Fiona? Naalala mo ang iyong sipol? Oo, Fiona. Naalala ko, ang aking napakalakas ng sipol ko. Kung makita ko ang pumatay at hipan ko ito para takutin siya, baka mailigtas ang kawawang anak ko. Takutin mo siya. Gusto mo ng gulo. Papatayin kita. Sino yan? Tumigil ka diyan! Umalis ka. Umalis ka. Takutin mo siya. Bilisan mo. Takbo. Iniligtas mo ako. Oh, iniligtas ko ang anak ko. Tinakot ko ang mamamatay tao. Tinakot ko siya. Sally? Gising na si Sally. Sally. Oh, Sally. Gising ka na sa wakas. Salamat sa Diyos. Pinag-alala mo kami. Nanay, paano ako napunta rito? Nahimatay ka dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Si Mrs. Doyle ang nagdala sa iyo palabas ng kagubatan. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi mo ito kinaya. Si Mrs. Doyle? Si Jackson? Naaresto na ang bastos na iyon, Sally. Pasensya na talaga. Simon, ano bang ginagawa mo? Kasalanan ko ito. Naadik ako sa sugal at ginamit kita para kumita ng pera agad. Wala akong pakialam kung napangasawa mo ba ang isang mabuting lalaki. At tingnan mo ang halos ikinapahamak mo. Sally, sumusumpa ako. Tigilan ko na lahat yan. Wala nang sugal. Ito ay kasalanan mo lahat. Oo, alam ko. Sally, simula ngayon, tratuhin ka naming maayos ni Simon. Marami ka ng pinagdaanan. Dahil sa amin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Nandito pa rin kami para sa'yo. Kami ang pamilya mo. Winnie. Sally, narinig ko ang nangyari. Kaya pumunta ako para makita ka. Iiwan namin kayo sandali. Si Simon at ako ay magbabayad ng bills sa ospital. Tara na. Sige. Nanay, magkano ba?
Ako ang magbabayad. Sally, anong tingin mo sa amin? Mula ngayon, anak na kita. Kaya kalimutan mo na ang pera. Kalimutan mo na ang pera, ha? Tama siya. Tara. Si Simon at si Mommy ay talagang nagbago. Mali ako na sinisisi sila dati. Sally, okay ka lang. Ayos lang ako. Sobrang nag-alala ako nang marinig ko ang nangyari sa'yo. Hindi ako makapaniwalang G na gago ka pala ng G** kong iyon simula pa lang. Kinilabutan ako. Tapos na ngayon. Oo, huwag na nating pag-usapan siya ulit. Siya nga pala. May ipinabati si Mandy sa'yo. Mandy? Sally, pakinggan mo muna ako. Napagtanto ni Mandy ang kanyang ginawa nang malaman niya ang nangyari. Nagsisisi siya na sinubukan niyang nakawin ang basurang iyon mula sa'yo. Nahihiya pa siya sa paraan ng pagmamanipula niya sa'yo. Hindi siya makaharap sa'yo ng personal, kaya pinabati niya sa akin na humihingi siya ng tawad. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko nakita kung sino talaga si Jackson. Totoo iyan. Napakalapit nating magkakaibigan dati. Tama. Gusto rin ni Mandy na sabihin ko sa'yo. Gusto niyong dalawa ng merienda? Pwede akong kumuha. Hindi na. Kailangan kong pumunta sa ibang lugar. Kailangan ko nang umalis. Sally, mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Hindi ka ba pwedeng tumagal ng kaunti? Winnie? Wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Hindi mo natapos? Winnie? Wala yun. Sasabihin ko sa'yo sa ibang pagkakataon. Maaaring hayaan ko na kayong mag-isa. Simon, ihatid mo siya. Pwede? Dito. Sally, sinabi ng doktor na pwede ka nang umuwi. Mag-empake na tayo. Maghahanda ako ng hapunan. Sally, talagang nagbago si Simon para sa ikabubuti. Baka may magandang nangyari sa huli. Oo. Mag-focus na lang tayo sa pagiging mas mabuti, simula ngayon. Magpahinga ka, okay. Sige na. Bakit ako tatawagan ni Mandy? Baka yun ang gustong sabihin sa akin ni Winnie. Sally, pakisagot. May sasabihin ako sa'yo na napakahalaga. Ano kaya iyon? Sally, sinasagot mo na sa wakas ang tawag ko. Okay ka lang? Ayos lang ako. Nasa bahay na ako. Oh, nakahinga ako ng maluwag. Sally, sa tingin mo, makakabalik pa ba tayo sa pagiging matalik na magkaibigan? Mapapatawad mo ba ako? Sa lahat ng ginawa ko? Hindi ako nag-iisip ng maayos at nakagawa ako ng masasamang bagay sa'yo. Sorry talaga, patawarin mo ako. Okay lang. Nasa nakaraan na lahat. Salamat, malaking bagay iyon sa akin. Oh, sinabi ba ni Winnie sa'yo, mag-ingat ka kay Simon at Helen? Ano? Bakit kailangan kong mag-ingat sa kanila? Teka, hindi sinabi sa'yo ni Winnie? Sinabi ko sa kanya na mahalaga iyon. Baka nasa panganib ka. Hindi niya sinabi sa akin. Kakaiba iyon. Pumunta siya para makita ka kaninang umaga. Kahit hindi siya makapagsalita sa ospital, tatawagan ka sana niya. Anong nangyayari? Ang sulat sa pangalawang supot. Hindi ito blanco. May isang pangungusap ito. Sasaktan ka ng stepdad mo. Ano? Walang saysayan? Mandy, niloloko mo ba ako ngayon? Hindi, Sally. Seryoso ako. Nasa kulungan na si Jackson. Kung ano man ang sa atin, tapos na. Munti ka nang mamatay dahil kay Jackson. Sa isang banda, ikaw ang nagsalo para sa akin. Bakit ako magsisinungaling sa'yo ngayon? Kung tutuusin, may utang ako sa'yo ng buhay ko. Sally, pakiusap. Kailangan mo akong paniwalaan ngayon. What? Seryoso, Mandy? Gusto mo lang ulitin ang trick mo.
Hindi ako maloloko ngayon. Sasaktan ka ng stepdad mo. Takbo. Tingnan mo, Sally. Ito ang sulat na iniwan ng lola mo sa'yo. Sulat kamay niya ito. Sally, hindi ako nagsisinungaling. Sasaktan ka ng stepdad mo. Kailangan mong umalis. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Bakit niya ako sasaktan? Wala namang dahilan. At hindi ba ang pangalawang close call ko? Ay dapat tungkol kay Jackson. Umamin na siya. Ano ba talagang nangyayari? Gawin mo lang ang sinabi ko. Hindi ako sang-ayon dito. Manahimik ka. Hindi dapat niya malaman. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Bakit hindi ko pwede malaman iyon? Posible bang totoo ang sinasabi ni Mandy? Sasaktan ba ako ni Simon? Ano ang gagawin ko? Narinig mo lahat? Kung ganoon, wala tayong pagpipilian. Helen, kailangan nating gawin ito sa paraan ko ngayon. Sige, gawin natin sa paraan mo. Saan ka pupunta? Sally, saan ka pupunta? Oo, Sally. Narinig mo kami. Hindi ka ba dapat masaya tungkol diyan? Masaya? Si Simon ay nagising na sa katotohanan ngayon. Napagtanto niya ngayon na ang kanyang kasakiman ay halos ikamatay mo dahil sa buwisit na Jackson. Kasalanan namin na lumaki kang walang pagmamahal na nararapat sa'yo. Nag-aalala kami na nag-iwan ito ng marka sa'yo. Kaya nagpasya si Simon na ibenta ang bahay na ito at kumuha ng mas maliit na tirahan. Pwede mong itago ang natitirang pera para sa mga araw ng kagipitan. Magsimula ng panibagong buhay sa bagong lungsod. Iwanan ang lahat ng sakit na ito at bumuo ng bagong buhay. Ano? Ibebenta mo ang bahay? At bibigyan mo ako ng pera? Hindi ba nila ako sinusubukang saktan? Anong nangyayari dito? Sally, mula ngayon, maari kang umasa sa amin. Ayaw naming masaktan ka muli ng masasamang lalaki tulad ni Jackson. Sally, ang buhay mo ay sa iyo upang mabuhay. Ito lang ang magagawa namin para sa iyo. Hindi ako makapaniwala na nagtiwala ako kay Mandy at halos masisi ko si Simon. Si Simon talaga ay naging mabuti sa akin. Sally, dapat masaya ka. Bakit ka umiiyak? Sisimulan ko ng mamuhay ng mas maganda mula ngayon. At aalagaan ko kayong dalawa. Magaling. Iyan ay magaling. Sally, ang iyong nanay at ako ay nagpaplano na dalhin ka sa State Park sa Makalawa para matulungan kang luwagan ang isip at magpahinga. Mukhang maganda. Ang numerong iyong na-dial ay kasalukuyang abala. Sige, babalik ako sa pagluluto. Magpahinga ka muna bago ang hapunan. Lola, hindi ko naisip na si Simon ay nagmamalasakit ng husto sa akin. Ngayon, hindi na ako nag-iisa. Lola, si Nanay at Simon ay nandito na para sa akin ngayon. Sa wakas ay makakapagpahinga ka na. Sally, magtiwala ka sa akin. Takbo! Ngayon na! Sumusumpa ako sa ating pagkakaibigan. Nagsasabi ako ng totoo. Tama na sa iyong mga kasinungalingan. Saglit lang. Bakit gustong paghiwalayin ni Mandy ako at si Simon? Ano ang makukuha niya? Ito ay walang saysay. Pero si Simon, totoong mabuti na siya sa akin ngayon. Gusto pa niyang ibenta ang bahay at ibigay sa akin ng pera. Bakit niya ako gustong saktan? Sino ang dapat kong paniwalaan? Lola.
oras na ba para buksan ang huling supot? Lola, kailan ko bubuksan ang ikatlong supot? Sa pinakadulo lang, kapag ikaw ay hindi alam kung sino ang pagkakatiwalaan. At kapag ikaw ay nasa isang walang pag-asa na suliranin, saka lang, tandaan mo, buksan mo lang ito kung parehong natugunan ang mga kondisyon. Malinaw ang tagubilin ni Lola kung kailan bubuksan ang unang dalawang supot. Pero ang huli, ako na ang bahala. Maraming beses akong natem, pero sa kaibuturan, alam kong hindi pa tamang oras. Pero ngayon, nararamdaman kong oras na para buksan ito. Ano? Hindi ako makapaniwala. Kaya, iyan ang totoo. Naiintindihan ko na ngayon. May katuturan na ang lahat ngayon. Sally, sumasagot ka na sa tawag ko. Kailangan mong maniwala sa akin? Tama na, Mandy. Niloloko mo pa rin ako? Hindi ako tanga para pagkatiwalaan ka ulit. Ito ang huling babala mo. Tigilan mo na akong tawagan o maniwala ka. Pagsisisihan mo. Sandali, Sally. Ako. Lola, sa pagkakataong ito, ako na ang magdedesisyon ng sarili kong kapalaran. Naku po, pagod na pagod ako. Ang ganda ng tanawin. Nanay, Simon, gusto ko talaga dito. Natutuwa akong marinig yan. Ang ganda ng tanawin mula rito. Sally, tumayo ka doon. Kukunan kita ng litrato. Mahusay. Sige, Sally. Bilisan mo. Sandali, Sally. Ayusin ko lang ang pose mo o hindi maganda ang lalabas na litrato. Okay lang, kunin mo na. Kung naiinip ka na, sa tingin ko, oras na. Oras para saan? Oras para gawin ang dapat. Huwag kang mag-alala, Sally. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Simon, bakit mo ako itinulak? Tulungan mo akong tumayo. Pakiusap. Hilahin mo ako. Bakit kita ililigtas kung gusto kitang patayin? Ano? Pero bakit? Bakit mo ito ginagawa? Sabi mo mahal mo ako tulad ng sarili mong anak. Bakit mo ako gustong patayin? Oh, sige na. Anong silbi mo sa akin? Tanga ka talaga para maniwala doon. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Lahat ng sinabi ni Mandy sa iyo ay totoo. Si Jackson ay hindi. Kasali rin ako. Pero pinalad ka at nakatakas. Okay lang. Pero naghihintay ako ng pangalawang pagkakataon. At ngayon na ang oras. Ang bobo mo talaga gaya ng itsura mo. Muntik nang malantad ni Mandy ang ating pagtatago nang sabihin niya kay Winnie na balaan ka. Kaya pinagbantaan ko si Simon kay Winnie. Buti na lang na nahimik siya. Pero si Mandy ay mas malaking problema. Nakatira siya sa isang mansyon na may mahigpit na seguridad. Hindi man lang ako makalapit sa kanya. Tapos tinawagan kanya at naisip ko, tapos na ang laro, ilalantad niya tayo. Pero hindi ka naniwala sa kanya. Tama. Sigurado ka na nagsisinungaling siya. Sally, sumasagot ka na sa tawag ko. Kailangan mo akong paniwalaan. Tama na, Mandy. Niloloko mo pa rin ako? Hindi ako tanga para pagkatiwalaan ka ulit. Ito ang huling babala mo. Tigilan mo na ako o isinusumpa ko. Magsisisi ka. Naniwala ka sa amin ng walang pag-aalinlangan. Diyos ko, mas tanga ka pa sa inaakala ko.
Naniwala ka sa amin tulad ng bulag mong pagtitiwala kay Jackson. Ibinigay mo sa amin ang buhay mo sa isang pilak na bandeha. Kaya, si Mandy ang nagsasabi ng totoo. Siyempre, siya. Hindi na namin kailangang magsikap. Ilang matatamis na salita lang. At naniwala ka. Narinig mo na ba ang kasabihan? Ang leopardo ay hindi nagbabago ng kanyang mga bati. Ano ang nagpaisip sa iyo na bigla kaming magiging mga santo sa isang gabi? Eksakto. Kung wala si Jackson, wala ka. Wala na kaming makuha pang pera mula sa iyo. Kaya, bakit naman kami magiging mabuti? At saka, akala mo talaga na ibinebenta ko ang bahay para ibigay sa iyo ang pera? Alam mo ba kung ano talaga ang plano kong gawin dito? Ano? Ibinenta ko ang bahay para kumuha ng seguro para sa iyo. Ano? Ginamit ko lahat ng pera para kumuha ng seguro sa buhay para sa iyo. Kapag patay ka na, makakakuha tayo ng 10 milyong dolyar. Alam mo ba kung gaano katagal akong makakapagsugal sa ganyang pera? 5 taon. Hindi. 10. Baka 20 pa. Sa atin ang kabayarang iyan. Ano sa tingin mo? Matalino, di ba? Ito ay mas mahalaga kaysa sa pagpapakasal mo kay Jackson. Sally, ngayon, mamatay ka na para sa amin, di ba? Ang pera ay atin lahat kapag patay ka na. Ang pagkamatay mo ay nagkakahalaga ng malaking kayamanan. Salamat sa kabayaran. Nanay, ako ang iyong anak na babae. Tatayo ka lang diyan at hahayaan mo siyang gawin ito sa akin? Talagang hindi mo ako ililigtas? Hindi mo ako ililigtas? Hindi ka seryoso. Akala mo pa rin ako ang tunay mong nanay. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Tingnan mo kung gaano siya nalilito. Nakakatawa. Gusto mo ang totoo? Eto na. Hindi siya ang tunay mong nanay. Ulila ka lang. Natagpuan ka ng lola mo at inalagaan ka. Ano? Ulila ako? Tama. Bakit sa tingin mo wala akong pakialam sa iyo? Akala mo ba pinapaboran lang kita? Pakiusap. Hindi lang talaga kita minahal. Pakiusap. Hindi talaga kita minahal. Dati akong galit sa lola mo dahil iniuwi ka niya. Bakit kailangan ng matandang bruhang iyon kunin ang isang walang kwentang hampas lupa na tulad mo? Gusto ko na talagang tanggalin ka sa buhay ko. Pero ang matandang bruhang iyon ay laging humaharang at pinoprotektahan ka. Yung matandang bruha. Kinasusuklaman ko siya dahil doon. Kinasusuklaman ko kung gaano siya katanga. Sa pag-uwi sa iyo at pagmamahal sa iyo, napakatanga niya. Tanga. Mahal kong Sally. Magiging maliit ka palagi sa aking paningin. Lola, Pero ngayon, iba na ang nakikita ko. Ang lola mo ay hindi naman pala ganoon katanga. Ibinigay niya sa atin. Isang minahan ng ginto. Tama. Pinag-uusapan natin ang 10 milyon. Ang matandang bruhang iyon ay naging mahalaga rin pala. Gawin mo. Ngayong alam mo na ang lahat. Oras na para mamatay ka. teka, Ano na naman? Gusto mo pang magpaantala? nasasaktan mo ang kamay ko. Ako na ang bibitaw. Ano ba to? Siguro nabaliw siya nang malaman niyang ulila siya. Alam ko. Alam niyang wala ng paraan, kaya nagpakamatay siya. Tama ba? Tama iyon. Mabuti na lang, mas kaunting problema para sa atin. Tara, oras na para kunin ang insurance. Oo, 10 milyon ay sapat para mabuhay tayo ng maganda sa loob ng maraming taon. Oh, Alis ka na? Sandali, hindi ka patay? Peste, may plano ka palang pang reserba sa simula pa lang. Officer Quinn, ang mga suspek ay umamin na lahat. Maaari mo na silang arestuhin. Huwag gumalaw. Ano? hoy, bitawan mo ako. Tigil. Hoy, bitawan mo ako. Galing! Ito ay isang bitag lamang. Pinaamin mo ako sa lahat at nahulog ako sa bitag. Paano? Paano mo ito nagawa? Paano mo nalaman lahat? Eksakto. Hindi ko ito tatanggapin. Hindi ito patas.
Halata naman, iyon ang ikatlong tala na iniwan sa akin ni Lola. Ano ang sinabi nito? Pero ngayon, sinasabi ng kutob ko na oras na para buksan ito. Magtiwala ka sa kaibigan mo. Sasaktan ka ng nanay at stepdad mo. Ano? Hindi ako makapaniwala. Kaya, iyon ang totoo. Mahal kong anak, ngayong alam mo na ang totoo. Sana, hindi ka mawalan ng tiwala sa mundo. Mamahalin kita palagi. Kahit wala na ako, may ibang magmamahal din sa iyo. Dahil may kabutihan pa rin sa mundong ito. At ikaw, mahal kong Sally, karapat dapat kang mahalin. Gusto akong patayin ng stepdad ko, pati ang nanay ko. Lola, sumuko na sa akin ang mundo. Dahil wala ka na, wala nang ibang nagmamahal sa akin. Wala nang natitira na mahalaga sa akin sa mundong ito. Seryoso ka bang pinagdududahan kami dahil sa isang tala mula sa matandang bruhang iyon? Talagang nag-aalangan ako. Kaya naman, ako talaga si Tom. Kaya naman, tiningnan ko ang CCTV sa bahay. Sasaktan ba talaga ako ni na Simon at nanay? Naniniwala ako sa sinulat ni Lola. Pero paano ako makakasigurado na totoo ito? Tama, may mga kamera tayo sa bahay. Kailangan kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila sa likod ko. Ibenta natin ang bahay at gamitin ang pera para kumuha ng insurance para kay Sally. Pagkatapos, aalisin natin siya at magiging ayos na ang lahat. Alam ko rin na nakikinig ka noong nasa telepono ako kasama si Mandy. Nakikinig ka noong kausap ko si Mandy sa telepono. Kaya nagkunwari akong hindi ako naniniwala sa kanya. Sally, sumasagot ka na sa wakas sa tawag ko. Kailangan mong maniwala sa akin. Tama na, Mandy. Niloloko mo pa rin ako? Hindi ako tanga para magtiwala sa iyo ulit. Ito ang huling babala mo. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin o sumumpa ako. Pagsisisihan mo. Muntik na. Muntik na tayo. Dakpin sila? Hindi. Hindi ako makapaniwala. Lola, tapos na ang pinakamasama. Nakaligtas ako sa lahat ng 3 beses. Dapat ay mamatay ako. Lola, mamahalin ko ang mundong ito. Tulad ng lagi mong sinasabi na dapat.